Hello po, good morning. Ayan, update po tayo dito sa tatlong Amy Row House na project namin sa Phase 6. Ayan, malapit na po siyang matapos. So, bali, itutur ko po kayo. Ayan. So, nakukompleto na rin po namin paunti-unti ni Ray yung mga iilan pang mga accessories na hindi niya pa po na i-install. Ayan. Kung mapapansin nyo, malinis na. Maayos na. So, ayan po. Ito po yung ating kitchen cabinets. Ayan. So, kung mapapansin nyo, malinis na dito. Ito po yung ating bathroom. Yung bathroom po natin dito, kompleto na po yan. Ayan. Testing natin. Ayan po. Yung ating mirror. Meron tayong pa-pendant light. Ayan po, tricolor po yan. So, halos kompleto na. Ayan. Tapos yung ating kitchen, katabi naman po ng ating bathroom. Saktong-sakto lang po yung pinakasukat ng ating kitchen area para po sa isang Amy Row House. Ayan. Black po yung kanyang pintura. Then, gumamit po kami ng continuous handle dyan. So, ganyan po siya. Then, naka-concealed hinges po tayo dyan. Meron din tayong pailaw. Ayan, like, isang kulay lang po pala yan. Then, yung ating faucet. Ayan. Tapos, single tab lang tayo. Sakto na po yung single tab para po sa maliit na kitchen. Para hindi naman po masyadong masikip. Ayan, sakto lang. Pero malalim naman po yun. Tapos, ito po yung ating sliding dito sa may baba ng ating cabinet. Ayan, naka-tiles din po yung ilalim niyan. Ayan po. So, mas malinis po pag naka-tiles yung loob. Tapos, ito naman po yung ating TV console area. Ayan yung ating TV rack cabinet. Ayan, naka-continuous handle din po siya. Then, soft close. Ayan. Then, white naman po yung pintura. Meron na lang pong mga hindi na-install si Ray kasi waiting pa siya sa instruction kung saan po talaga ipupwesto. Ayan, meron siyang door lock. Then, nakakabit na rin po yung kanyang hydraulic dito sa may likod ng pinto. Then, ito po yung view natin dito sa may back extension. Ito po yung kwarto. Naka-sliding door tayo dito na French type ang peg. Ayan po. Then, meron tayong ilaw. Ayusin na lang po yung ilaw dyan. Ayan, okay na po ito. Naka-wall tiles din po tayo dito. So, since ito po is back extension, suggest po talaga namin at least naka-tiles po ang ating pinaka-wall. Then, dito naman po is dito po yung kanilang laundry area. Ayan. So, wala po itong roofing. Bali, ano lang po yan, bakal lang po yan. Ayan, meron din tayong pailaw dyan. Then, yung ating gripo. Tapos, naglagay din po tayo dyan ng artificial opaque grass. Ayan. So, ang peg po talaga niya ito is parang skylight ang peg. Kasi nga po, yung ventilation na gusto ng may-ari. Grills lang po yung pinaka harang niya dyan. Ayan. Yung room po natin dito, saktong-sakto lang din po yung laki niyan. Ayan. So, lock lang natin to. Ayan. So, ang ganda po, diba? Ang laki ng space. Basta nagawa po talaga siya ng maayos. Ayan, oh. So, hidden door po ang peg niyan. So, napakalinis, napakaganda. Kasi po, maayos yung pagkakagawa. Ayan, meron din po tayong grills para dito sa ating awning. So, dun nga po pala sa mga nagtataka bakit ang tagal po ng turnover. Tulad po ng nasabi ko, marami po talaga kaming projects na nagkasabay-sabay. Then, naghintay po para dun sa table saw. Ayun. Alam nyo naman po, pag kitchen cabinets po kasi ang usapan, matagal po talaga, mahaba ang kanyang preparasyon. Hindi po biro, lalo na 3 units po ito. So, ito na lang po yung kulang namin. Yung pinaka-lock po ng gate. Ayan. So, yan na lang po. The rest, okay na.
Ayan. So, meron pa kami mga ikakabit dito sa labas. Kaya meron tayong pahagdanan dyan. Yung ilaw po dito sa may roofing ni Lumina. Ayan. Actually, kahit matagal yung turnover, okay naman na po siya. Doon lang po talaga sa mga... Minsan po kasi meron kami mga accessories na kinulang, na kailangan hintayin pa. Kasi yun nga po, in-order po yung iba. Minsan po mahirap din po kasing hanapin. Ayan. Then, nagpalit din po sila ng handle. So, ayun. Pero para sa akin wala namang problema kasi as long as maayos naman po yung pagkakagawa, sulit naman po yung paghihintay. Ayan. Na-delays lang po talaga ng kaunti, gawa ng sabay-sabay po talaga ang projects. Ayan. Pero we make sure na i-turn over po namin to ng maayos sa aming mga clients. Katulad po ng iba naming mga projects. Ayan po. So, malinis na, pinturado na, naka-retouch na-install na rin po yung ating mga outdoor na outlets. Ayan, meron na rin po tayo para sa CCTV dyan. Ayan. So, baka may nagtatanong bakit daw nasa labas yung saksakan ng CCTV. Ayun. Kung sa loob pa po kasi tayo kukuha ng power, mas mahirap po. Kaya minsan naglalagay na rin po talaga kami sa labas. Ayan po. So, nandito na po sa isang unit yung iba pang mga gamit, mga tools ni Ray, tapos yung iba pong mga nalalabing mga accessories na hindi pa namin na-i-install. Ayan. So, yung iba na nalimutan ni Ray yung instruction, hihintay na lang ni Ray si ma'am para po sa final instruction. Iilan na lang naman din po kasi yan eh. So, halos okay na po sa lahat. 3 units, okay na po yan. So, meron na lang tayong mga salamin na i-install. Tsaka yung sa hatch po. Lalagyan ni Ray ng frame. So, may mga pahabol din po kasi nagagawin. Kaya, yun. Nagtatagal. Kaya nga po sabi ko sa inyo kung sa amin kayo magpapagawa, i-consider nyo po talaga na marami kaming projects. Hindi lang po 1, 2, 3, 4, 5. Hindi lang po ganun. So, minsan sa delays po ng permits, kahit po may gap, nagkakasabay-sabay pa rin po talaga. Kaya minsan, no choice din po kami. Kahit naka-schedule po yan, once na nakipag-transact sa amin, kailangan na rin po talaga namin umpisahan. Pero yun nga po ang sabi ko, pagdating po sa finishing, medyo matagal po talaga yan. Expected na po talaga yan kasi hindi na po pwedeng basta kilos lang, basta gawa lang. So sa amin kailangan talaga maayos at saka pulido. Ayan, meron tayong mga simobra dito na mga continuous handle, yung mga pinagputulan. Buti nga po sumakto lang, hindi kami nagkulang. Ayan, dito po sa pangatlong unit, okay na rin po dito. Konting linis na lang din. Ayan. So, baka po mamaya, hakutin na rin po namin yung mga ilang mga tools, katulad po ng table saw. Ayan. So, sa table saw po, isa lang po ang meron kami niyan. Medyo mahal din po kasi niyan. At saka wala rin po kami paglalagyan sa bahay. Meron po akong mga projects na hindi na po namin nagawa ng kitchen cabinets kasi nagmamadali na rin po kasi sila. So, ayun. Sinoli ko na lang po yung labor para sa cabinets nila. Lalo na po ang woods cabinet, medyo matrabaho po talaga yan. Maraming preparasyon. Ayan, yung iba po nagsuggest na lang po ako na magpa-install na lang ng aluminum cabinets po. Ayan. Tapos ito po, nakabit na rin ni Ray yung ating parang rod dito sa may bathroom. Ayan. So, yan na lang. May mga iilan na lang na mga ikakabit. Ayan po siya. Ditanggal naman po yan. Tapos ito pong isang salamin para sa bathroom. I-install na rin po ni Ray. So, ito nga po pala, i-share ko lang po pala, yung ganitong salamin na walang frame, medyo ingatan po talaga yung pag-i-install. Kasi yung isa po is parang pumitik, nabasag.
So pag ganito po kasing frameless, medyo ano po talaga yan, maselan. Kaya kung mapapansin nyo sa mga gawa ng Ray House Makeover, madalang po yung ganyang frameless na pinapa-install nila. Tapos ito naman po yung para sa TV console na lusutan po ng wires. Ayan, naka-install na rin po yan. Naisingit ko lang po. Ayan, balik po tayo dito sa ating mirror. So, sinusukatan po muna ni Ray bago i-install po sa bathroom. So, yung paghigpit po ni Ray dito, sabi niya, pumitik, nabasag po daw. Kaya, yun, kung ganito po yung mirror nyo, ingat-ingat lang din po. Kasi, pag frameless po talaga, prone po talaga yan sa... Pwede kasi talaga siyang mabasag, lalo na kung may higpitan. Meron po kasi yan mga screw. So, kung hindi mo matatansya yung higpit, talagang pipitik po talaga. So, ayun, advice lang, medyo careful lang po kasi baka masugatan din po tayo. Ayan. Meron din po kasi meron din po kasi siyang parang shelves. Pakita ko po sa inyo pag natapos na niyang i-install. Ayan. So, dito po sa ating bathroom, ayan, bubutasan lang po yan. So, mas madali po magbutas ng tiles. Doon po sa may mga guhit, sa may mga dugtungan. Doon po sa pinaglagyan ng grout. Kasi kung sa mismong tiles po talaga, mahirap. Mahirap pong magbutas. Ayan. So, saktong butas lang. Meron na rin pong kasama yung mirror natin ng mga tox tsaka screw. I-install na lang din po talaga siya. Ayan po. Tapos isa rin po sa factor na bakit nagtatagal is sa lahat po kasi ng mga accessories, si Ray po talaga ang bahala dyan. Si Ray po talaga ang in charge sa pag-i-install ng mga accessories kasi mas siya po ang nakakaalam eh. Kasi kung ibibigay po namin yan sa iba at nagkaroon ng problema, mas mahirap. Kaya yun din po, sa amin po talaga proseso po talaga yung pinakagawa namin. Pagdating po sa dulo, parang, ayan, isahang install na lang po talaga ng mga accessories. Ayan po siya. So, ito po yung sasabi ko sa inyo, meron siyang parang shelf na kailangan mo siyang i-attach sa mirror. So, diyan po yung nahigpitan masyado ni Ray, kaya po nabasag yung salamin. Ayan po. So, kung ganito po ulit yung salamin nyo, ingat-ingat po. Ayan. Saktong higpit lang. Siguro, I think ang sukat po niyan is mga 55 to 60. Ayan, sakto na po yung ganyang kalaking mirror. So, konti na lang po yung aming mga i-install. So, hindi pa rin po namin kinaya ng etong week na to. Kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi po basta-basta lang yung pag-i-install ng ating mga accessories. Lalo na kung may mga sukat-sukat po na kukuhanin, kailangan talaga lapat na lapat po yan. So, kung sa amin po kayo magpapagawa, katulad nito, pag napanood nyo po itong aming vlog, i-consider nyo po talaga na hindi po talaga namin yan agad matatapos. Ayan. So, hindi naman sa pagbubuhat po ng bangko, masyado pong in demand ang Ray House Makeover dito sa Luminantansa. Actually, meron din po kami outside na gagawin. So, hindi lang po kami nagpo-post. Ayan na po, hahakutin na po namin yung ibang mga gamit namin. Katulad po ng table saw na yan, napakalaki. So, ayan po. Tapos, yung ilaw din po dito sa may spandrel ni Lumina. Lalagyan din po namin yan ng ilaw. So, naka-ready naman na. So, okay na po yan lahat. Gate na lang po talaga ang kulang. I mean, yung lock ng gate na lang po ang kulang. Ayan. Pasukan po natin ulit. Isang sagasaan. Ayan. Ganito po itsura niya pag wala siyang ilaw.
So, ang aliwalas pa rin po niyan tingnan, 'di ba? Ang linis, ang ayos. Ayan po siya, 'di ba? Ito pong isang unit na to, kompleto na po to halos. Yung hatch na lang po ang hindi pa nagawa ni Ray kasi alanganin na rin po yung oras. Ayan po. Ito ulit yung ating bathroom. Ayan po siya, 'di ba? So, yung ayos po ng renovation, kahit walang buga ng ilaw, basta maayos po yung pagkagawa. Kita mo na yung ganda eh. Lalo na pag tinamaan po ng ilaw. So, sabi ng aking worker, isa sa mga nagpapangganda ng renovation is yung mga ilaw, yung buga ng ilaw daw. Ayan. So, ito na lang pong handle ang kulang dyan. So, okay na ito. Ayan po. So, tatlong unit na row house. Kaya wag po kayong malito ulit kasi halos same lang po yan ng interior. So, dito po sa labas, meron tayong ginamit na surface type. Ayan. So, lahat na po yan is naka-retouch na. Ito na lang po talaga ang kulang. So, abangan nyo po yung ikakabit nating lock dyan. Yung lock po natin dyan is sinususian. Actually, na-install na rin po namin siya before. Ayan, ito po yung second. Ayan, may ilaw naman to. O, ayan, nililinis. Nag-retouch. Minsan po kasi pag ganitong halos malapit nang matapos, makikita mo na talaga yung mga konting manipis, yung mga nagasgasan, yung mga namantsahan. Ayun po. So, okay na, maglalagay na lang po tayo ng stopper dyan. Yun na lang po yung hindi pa rin ni Ray na nalalagay. Ayan. Ito po yung third. Andito po yung mga iba pang mga gamit. Ayan. Malinis na yung dalawa. Tapos itong isang unit na lang po dito namin tinambak yung mga iba pang mga materyales. Ayan po. So, sa amin palaging ganito po, ayan, retouch, tapos huli na rin po yung linis, tsaka install yung mga accessories. Ayan po. Since halos na i-install na rin po lahat ni Ray, ito naman po yung i-install niya. Actually, palobat na po ako dito, kaya yung iba po hindi ko na ganong nakunan. Ayan. Ito, meron tayong parang hatch po dito, o parang access panel. So, pinalagyan po ito nila ma'am ng frame. O, tulad po nito, additional po to na pinalagyan nila ng frame para mas maganda daw po siyang tingnan. So, minsan kailangan po namin kumuha ng materyales na gagamitin dyan. Ayan. So, may mga factor din po talaga na bakit tumatagal ang isang renovation. Ayun nga po. Ang pinaka-assurance lang po talaga namin sa lahat ng mga ginagawa namin is i-turn over po namin siya ng maayos kay client. Ayan po. So, ina-analyze pa ni Ray yung pagkakabit niya po ng pinaka-frame. Ayan. Sukat-sukat. So, bali ang ginamit po namin dyan is yung edge channel po ng PVC. PVC panels po. Yung pinaka-edge po. So, ito na lang po ang medyo may mga gamit-gamit pa. Ayan, ito po yung ini-install ni Ray. Tsaka po talaga sa amin mag-asawa, gusto po kasi namin ng siguradong gawa. Hindi naman po perfecto yung aming pinakagawa, pero pagdating po talaga sa mga accessories, lalo na accessories ang usapan. Yan na po talaga yung mga makikita natin dyan na nagkikislapan, na kumikinang. So, kailangan po talaga maayos yung pag-install. Kaya po sa amin po talaga, sa Ray House Makeover, si Ray as contractor po talaga, hands-on po talaga siya sa mga projects namin. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, pinapalagyan po nila ma'am ng frame. Ayan. So, bali, ito po is hindi ko na po siya naabutan. Yung pag-i-install na lang po ni Ray ng mga frame side by side. Ayan po. So, diskarte niya po kung paano niya po bubuuhin yung square na frame, 'di ba? Ayan. So, minsan akala natin sobrang dali lang po ng mga pag-i-install ng mga accessories, ng mga ibang mga materials. Hindi rin po kasi
Lalo na pag mga ganyang ikakat-kat tapos i-install sa tiles, mahirap din po siya. Kaya ako, as asawa ni Ray, kahit gusto kong madaliin, matapos na agad. Kaso syempre, hindi po ako ang gumagawa. Sila Ray po ang gumagawa. So sila po talaga ang may control sa mga renovation namin. Ayan, sa mga gawa po namin. Hindi naman po namin pwedeng tapusin na lang basta-basta. Ayan, meron kasi, si Ray kasi meron po yun schedule. For example, sa project number 1, ang gagawin lang po doon is yung pagpo-flooring. Sa project number 2, ang gagawin lang po doon is pag-welding. Ganun lang po. Hindi niya po pinagsasabay-sabay. Kumbaga naka-schedule po yung mga gagawin.